malakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa benta lang plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Isang mainit na hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ako po si Jackie Resho. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. 8 ng buwan ng Mayo. Sa ating mga headlines, mga kuya, good news. Diesel at kerosene inaasang may rollback sa susunod na linggo. Pero ang bad news, ang gasolina tataas. Balikatan Exercises 2026 tinapos na. Sinabayan ng kilos protesta paggamit ng missiles kinundi na. Tatlong priorities inilatag ng President Ferdinand Marcos Jr. sa plenaryo ng ASEAN Summit sa Cebu. Pag-amin ni VP Sara Duterte na hindi marunong gumamit ng computer, ikinaalarma ng Malacanang. Let me know everything's alright. Meron din sinabing priorities sa pag siya ay naging presidente, Miss Oo nga. Jackie. Ayan. Gaming tycoon Charlie Atong Ang abay namatay daw sa Cavite. Aba. Secretary John Vic, hinahamon kaya tayo sa inyong probinsya. Tinangkang arestuin pero nakapuslit ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Very catch me if you can. Yes, madulas may pagkaalapalos ang Charlie Atong Ang. Social media nais papulisan ng NBI laban sa mga peking media. Draft bill isusumite sa Kongreso. Sama tayo na 10 dyan. Chismis na may libreng kuryente at buwan ng rice subsidy sa mga may mga national ID. Fake news ayon sa Philippine Statistics Authority. Jeepney at SUV nagsalpukan sa Isabela, 21 katao sugatan. SUV nahaharap sa patong-patong na kaso. Apari Cagayan ay apo napudot. Manong Joshua. Sa pool ng 45 degrees Celsius na heat index ngayong Biyernes. Isang iba pang lugar, kasama na ang Dagupan City, Mayor Belen Fernandez. Baka ma-stroke yung mabangos natin dyan. Nasa danger level ayon sa Pag-asa. Tropical storm na may international name na Hagupit patuloy sa paglakas. Papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi ayon sa Pag-asa. Sana hagupit na ang mga involved sa flood control scandal. At ngayon sa detalye na ating mga balita, good news sa ating mga motorista, mga kuya, mga drivers. Abay, may nakaambang rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na kalakalan sa world market, posibleng bumaba ng 9 pesos. Malaki-laki mga kuya. 9 pesos kada litro na ng diesel at 12 pesos naman sa kerosene, mga misis. Pero halong bad news. May halong bad news dahil posibleng tumaas naman ang presyo ng gasolina ng 160 hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Bumaba ang presyo ng langis sa world market nitong mga nakalipas na araw dahil sa report na deal ng Amerika at Iran para sa tuluyang tigil putukan. Pero kanina, bakbakan na naman sa Strait of Hormuz. Ayun na nga, nabanggit mo, Lakay, na bakbakan na naman dahil 3 barkong pandigma ng Amerika ang tinarget ng Iranian forces sa Strait of Hormuz. Gayon pa man, nilinaw ng US Central Command na walang tinamaan sa pinakabagong missile at drone attacks ng Iran. Ayon sa Tehran, naunang umatake ang Washington at gumanti lamang ang kanilang puwersa. Ipinahayag ng Central Military Command ng Iran na nilabag ng US ang tigil putukan ng targetin ang isang oil tanker at isa pang barko sa Strait of Hormuz. Sa isang statement, binanggit ni US President Donald Trump na bagamat umaasa siya na mabubuo ang peace agreement, nakahanda ang Amerika na muling maglunsad ng opensiba kapag nagmatigas ang Iran. Dapat na magsilbing hamon ang walang katiyakang sitwasyon sa gitnang silangan.
para manatiling matatag ang ASEAN sa gitna ng nasabing krisis. Ito ang binigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang formal na tanggapin ang mga leader ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sabi ng Pangulong Bonget, maraming kababayan ang umaasa sa kanilang pinuno. Kaya ito anya ang pakay na ASEAN para pag-aralan ang mga nararapat na gawin sa kasalukuyang hamon at sa mga hinaharap. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na subok na ang ASEAN sa maraming dekada kaya't kumpiyansa siya na magbubukas ito ng maraming oportunidad na magpapaigting sa pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN. Patunay lamang ang summit na manatiling buo ang rehiyon sa pamagitan ng dialogo, kooperasyon at mutual respect sa gitna ng dami ng responsibilidad ng bawat leader sa kanilang mga bansa. Umarangkada na nga ang formal na talakayan ng mga lider ng Timog Silang Asya sa ginaganap na 48 ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Sa welcoming ceremony sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City, isa-isang tinanggap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga heads of state para sa pagsisimula ng summit. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na dapat magsilbing hamon ng tensyon sa gitnang silangan upang manatiling matatag ang ASEAN laban sa epekto ng krisis sa ekonomiya at seguridad. Pinasalamatan ng Presidente ang mga kapwa leader sa pakikibahagi sa summit sa kabila ng pagiging abala at sa dami ng mga responsibilidad sa kani-kanilang bansa. Prioridad sa mga pagpupulong ngayon ang regional energy security and resilience, food security at ang proteksyon ng ASEAN nationals sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Si Presidente ba yun? Ba't ganun ang uniforme? Naka-ano siya nakaganina parang naka-Amerikana. Amerikana ba yun? Kanina naka-Amerikana siya dun sa summit nung parang military uniform Ayan yan. Di ba Hindi, Amerikana siya. Amerikana ba yan? Natakpan lang siguro nung mic, tsaka medyo hapit yung... fit na fit, hapit yung kanyang Amerikana. Ayan, Oy, sinong gumawa naman yan? Auntie Claire, ba't parang suma ng presidente? Medyo fit. Parang suma ng presidente, lalo nga nagbukang payat tuloy. Ayun lang, nga. Samantala, inilatag na ng Pangulong Bongbong Marcos ang tatlong priorities na dapat tutukan ng ASEAN sa pagbubukas ng plenary session nito sa Cebu. Kabilang dito usapin sa energy security, food security at proteksyon ng ASEAN nationals. Bunsod naman ng tensyon sa gitnang silangan. Good afternoon, boss. Sa usapin ng energy, tinulak ng Pangulong Marcos ang mas matibay na koordinasyon sa supply at pagpapalawak ng alternative at renewable energy sources. Habang kailangan niyang palakasin ang intra-ASEAN trade at protektahan ang supply chain sa food security at mas mabilis na consular coordination para naman sa kaligtasan ng ASEAN nationals. Muli rin isinulong ng bansa ang panukalang pagpapatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas, West Philippine Sea, para masapaigtingin ang maritime cooperation sa rehiyon. Ng Pangulong Marcos. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. Samantala, tiniyak na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang rice supply agreement ng Pilipinas sa Vietnam. Ayon kay Secretary Laurel, bahagi ito ng pagpapatibay ng long-term trade framework para sa trading partner ng bansa sa supply ng bigas at iba pang agricultural products. Naganap ang pagbabalangkas ng high-level talks kasama ang kalihim si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Vietnam Prime Minister Lee Min-hyung sa ASEAN Summit sa Cebu. Nagkasundo ang dalawang bansa para sa one-year arrangement ng 1.5 million metric tons ng bigas. Ayon kay Laurel, kung sakaling maisapinal ang kasunduan, ay inaasahan na dadalhin ang supply dito sa bansa sa April sa susunod na taon.
Samantala, formal lang isinara ang pinalawak na balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika, Australia at Japan. Sa isang seremonya na ginanap sa Campo Aguinaldo, opisyal na tinapos ang 41st interaction o iteration ng War Games. Tampok ang mahigit na 70,000 na sundalo. Pero habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters, isang kilos protesta naman ay sinagawa sa labas ng kampo ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Inalmahan ng grupo ang gamit ng mga foreign missile systems. Naglalagay ito sa panganib sa seguridad ng mga lokal na komunidad at muling nanawagan na tuluyan ng alisin ang pwersa ng Amerikano sa bansa. Matanda naging makasaysayan ng baliktad ngayong taon dahil sa pagpapaputok, pagpapalipad ng Tomahawk missiles gamit ang Typhoon medium range capability ng Amerika. Gayon din ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Na ang missile ay pinalipad sa Tacloban, umabot hanggang Fort Magsaysay dyan sa Nueva Ecija. Bukod dito ay dinala rin sa Batanes, malapit sa Taiwan, ang Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps. Bagay na inaalmahan naman ng China. Sa kaugnay nga na balita, Lakay, walang pakialam ang China sa paggamit ng Pilipinas sa mga missile system ng ibang bansa, partikular ng Amerika at Japan. Yan ang buwelta ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa babala ng Chinese Foreign Ministry na maaari umanong pagmulan ng regional tension ang pagdadala sa bansa ng mga Tomahawk at Type 88 missile systems. Sa panayam sa pagtatapos ng Balikatan 2026, inulit ni Chodoro ang matagal ng banat sa Beijing na mas dapat umanong tutukan ang kanilang sariling bakuran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam ko. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila ang sarili nilang bakuran. Pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunugin sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito ay distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Sagot ito ng kalihim sa warning ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian sa live firing ng surface-to-ship missile ng Japan sa Ilocos Norte. Bago ito, sinubukan sa una ring pagkakataon ng Typhoon medium range capability ng US mula Tacloban City patungo sa isang target na nasa Laor, Nueva Ecija. Sabi ni Secretary Gibo, sino ba lasi? Sino ba sila? Tuyo. Paano magkakaroon ng tamang pagpapasya kung hindi siya marunong gumamit ng computer? Yan naman ang tanong ng Malacanang na aminin ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na hindi siya marunong gumamit ng computer. Sa isang panayam sa nagpapatuloy na ASEAN na summit, sinabi ni Palace Press Officer Anticlaire Castro na nakakaalarma ang ganitong revelasyon mula sa isa sa pinakamataas na leader ng bansa. Ayon kay Castro, paano makapag-desisyon ng tama ang vice-presidente kung ang simpleng paggamit ng computer ay hindi nito alam? Sinabi pa ni Castro na bagamat aminado si VP Sara na nakita naman umano nila ito nang umupo bilang DepEd Secretary. Narito si Yusek Secretary Yusek Claire Castro. Inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpupok ng tao. So, paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inuutusan niya. Okay. Ayan, i-print daw. Ayan. May iutos sa secretary. Ikaw talaga, antiklero. Wala namang kinalaman yung computer sa pagpapasya. Ito naman, utang ginagamit doon.
Samantala, pinag-iisipan pa ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang alok na maging impeachment manager kapag matuloy ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Pangilinan, isang suwestyon lamang ang tungkol sa pagtalaga ng impeachment manager at siya ang tinitignan ni na Senate President Vicente Tito Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang siya ay isang abogado. Inihalin tulad ni Pangilinan ang nasabing tungkulin sa isang court administrator na siyang mamamahala sa mga administrative matters upang matiyak ang kaayusan ng mga pagdinig. Nilinaw ng senador na bago makapagtalaga ng mayorya o makapagtalaga ang mayorya, kailangan muna nilang amyendahan ang Senate rules upang formal na maisama ang posisyon ng impeachment manager sa kanilang reglamento. Reglamento, sorry. Ayun, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pangilinan. Pinag-iisipan ko ba? Wala pa. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba, parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything else. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt pa. May mga administrative matters that have to be addressed before we proceed to actual trial. Diba? So parang court administrator, parang ganun. Si Senator Kiko Pangilinan, noted Senator. Ayan. Tingnan mo nalalakay rin, ba't di nakasama dito yung priorities ni VP Sara kung siya ay magiging presidente sa 2028. Ayan. May report ni Henry Uri kanina eh. Kaya lang parang kulang. Ayan. Walang kampanya laban sa droga at korupsyon. Ayan. Samantala, nananatili sa kanyang luxury home sa Paris si dating Congressman Saldico habang pinoproseso ang kanyang asylum request. Talaga? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, meron siyang 10-bedroom na bahay si Saldico sa ano bang pronunciation ito, Miss Jackie? Champs-Élysées. Ayan. Élysées ba ang ayan ba Champs Élysées? Ayan. Monsieur. Bonjour. May tuwang pag Paris French. kasi. French. Kailan may French sa tuwang ka rito. Champs Élysées, Monsieur. Na tinatay nagkakalaga ng $200 million. Walang pagka ganito, maggagalaiti ka talaga eh. Abay, baka tayong mga taxpayers money, mga misis, mga kuyang. Baka 10 poste nun, atin yun. Ayan. Pwede ba kaming mag-vacation dyan? Baka yung mga lababo dun, katas ng buwis natin yan. Katas ng flood control project yan. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy niya ang paipaugnayan ng Pilipinas sa French authorities tungkol sa approval ng application ng application sa bansa sa Interpol Red Notice laban kay Ko. Sinabi ni Secretary John Vic na mas mahigpit ang proseso ng Interpol kapag may nakitang bahid ang usaping politikal. Kaya naantala ang proseso ng Red Notice. Gayunpaman, natiling kumpiyansa ang opisyal na maaprubahan ang Red Notice at maibalik si Saldico sa Pilipinas. Yan mahirap dito, Miss Jackie. Sabi ng isang bubit nating nasa diplomatic corps. Once na nag-apply ang isang individual ng political asylum sa isang bansa, abay pagka tinanggap na yung application mo habang under review, ayan, habang under process, o hindi pa alam kung aproban o hindi, ikaw ay protektado ng estadong pinag-applyan mo. Kaya hindi para tuloy untouchable. Yes, parang si Joe Masiso, naalala mo, ayan. Nasa the Netherlands. Ayan. Ganyan ay may magagawa. Wala ba magagawa ang Interpol dyan? Sec John Vic, yan ang malungkot. Paano natin mahabol si Saldico niyan?
Samantala, namataan sa Cavite ang isinasangkot sa missing Sabongeros case na si Atong Ang noong buwan ng Abril. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad na nagkasa ng operasyon ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang arestuhin si Ang, ngunit hindi ito naabutan. Pagbibigay diin ni Remulla, muntik na nila itong mahuli at sa katunayan ay naabutan pa nila ang mga pagkain sa lugar. Si Atong Ang ay nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga missing Sabongero case. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Standby ulit Narciso mula sa ASEAN Summit. Kumusta ang RNR ng mga delegates dyan? Andyan pa ba si aking idol? Ayan. Sino lakay? Si Sultan. Ayan. Sultan Hasanal Tulis Bulkiya. Ayan. Rosana Roses. Ayan. Kumusta ka na? Ha? Ayan. Si Sultan. Annabel Rama, Bisaya. Ayan. Samantala, hindi pag-deny ni Senator Marcoleta na nagkaroon siya ng allocables. Binanatan na naman ni Senator Ping Lacson. Talaga ang init ng mga isyu ngayon, ano ha? Samantala, ayan, nasaan na ha? Itong si Franco Mabanta. Ayan, inamin ni Auntie Claire. Ayan, Yusek Claire Castro naging social media director ni Pangulong Bonget. Allah. Noon daw lang. Noon yun. Kaya nga noon. Hindi na ngayon. Hinuli na. Dami kalokohan. Ayan. Samantala, paglalabas naman ng desisyon ng Sandigan Bayan sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla, ipinagpaliban. Abay, bakit? At host ng PGMN na si CJ Hero. Ayan. Sino si CJ Hero? Di ko kilala yan. Sino siya? Sila yung mga kasama din ni Mabanta lakay. Ganun ba yun? Pinasubpina ng NBI at pinasisipot sa Lunes. 20 Pinoy na biktima ng human trafficking, ligtas naman na nakauwi sa Pilipinas mula sa Cambodia. Naku talaga. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha, alas 4:27. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy. Para sa Miss Jackie O. 4:34. Uy, sabi ni Commander Ruel Nicolas, abay, ikaw talaga Anti-Claire, ha? Masyado mong ini-small si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay, graduate pala siya, Sister L, ng CGSC, yung tinatawag na Command and General Staff Course and Masters in National Security Administration. Aba, mabigat pala, ano, ha?
Di ba may ranggong kernel yata yung mga gumagraduate sa ganyan? Ayan, MNSA, CGSC, ayan. Baka sabihin ikaw, ayan, Claire, ayan, batuhin kita ng laptop dyan RH Break Hindi daw Time. totoo yun. Oo nga, may denial na siya Ayan. Pero batiin mo natin na happy birthday. Ayan. Baka magpapamerienda yung mga taga RHTV. Oy, kayo mga RHTV, baka di nyo alam ha. Birthday ni Kevin Ramos. Oy, Kevin. Ayan. Asan ang merienda namin? Pare koy. Ayan. Happy birthday din kay Mika Salarsa, kay Edmond Hermino. At ganoon din, mga mista ha, yung mga Sandigan Golfers, baka di nyo alam ha. Birthday ngayon ni Mista General Michael Laurel. Ay bossing, Mista, happy birthday. Binabati ka ng PMA Sandigan 82 at kay Bishop Ray Evangelista. Ayan, at ganoon din kay si General din. Ayan, birthday ni General Dodo Dulay. Ayan, Inspector General Dodo Dulay. Alaba tayo dyan. Baka daw bukas sa executive session. Naku, marami na naman mag-aabang sa executive session bukas. Abangan naman kung ano ang uupakan naman ni Ombudsman Boying. Sino ba? Happy birthday din kay Noble Tiger Casanova. Ayan. Happy birthday. Binabati ni ating Richie. At siyempre, eto ha, batiin nyo ito ha, ay kayo mga taga-BIR, aba yung mga taga-Birth, ayan, happy birthday kay Noble Kuyang Director Tony Ilagan. Happy birthday Director Tony Ilagan. Binabati ni Attorney Yuli Sevilla, ayan. At siyempre, ang mga taga-Jolly Bugarin Masonic Lads at binabati ni Congressman Roy Loyola. Happy birthday! At isama na rin natin si birthday boy Edison Nicolas mula kay Kaloy Pascual at ganoon din kay happy wedding naman. Happy wedding kay Attorney Mika Plato at Attorney Eliel Timbul. At balikan natin ang mga reports. Unahin natin, meron pang kring-kring. Andiyan pala si kring-kring. Ayan, mainit man ang panahon, mainit man ang bangayan sa politika, makuyang mga ating. Abay, hindi mawala ang ating kring-kring panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Huwag na natin patagalin na Jackie. Sino ang bibigyan natin na aginaldo ngayon? Ito nga, ang ating winner ay nasa ating linya na ba? Ayan, siya ay mula sa Mandaluyong City. Magandang hapon po. Sino po sila? Magandang hapon po. Ako po si Maureen Triarte po. Miss Maureen. Ano po? Taga Mandaluyong, di ba? Alice Goo, ate. Ayan. Iba yan. Ano ba yun? Maureen. Maureen ba? Ayan. Ate Maureen. Frilyarte. Ganda ng apelyido. Parang apelyidong foreigner, ha? Ayan, Ate Maureen, isa lamang po ang tanong namin, ha? Ano ang number 1 na himpilan ng radyo at kauna-unaan sa buong Pilipinas? DZRH. Ang galing-galing mo talaga, ate. Isa kang henyo. Congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500. Congrats, Ate Maureen Frilyarte. Salamat po. Salary deduction po yan, ate. Huwag po munang ibababa ang telepono, ate, at kayo po ay kakausapin ng ating kasamahan dito sa DZRH para po maklaim ninyo ang inyong 500 Dahil pesos. taga Mandaluyong City ka, dadagdagan ni Mayor Menchi Abalos yan. Samantala sa ating mga reports, ayan, update nga sa ASEAN Summit sa Cebu. Andun si Aris number 14, Let Narciso. Ayan, Miss Let, ano na ang nangyari? Andiyan pa ba ang mga ASEAN leaders? Ano na ang mga napagkasunduan? Aris 14, Let Narciso, please come in. Oo, actually, inabangan natin yung pagharap ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference dito sa
International Media Center sa Cebu. Pero dapat ay alas 4 lakay, pero kaka-anunsyo lang na katatapos lang pala nung retreat session ng ASEAN leaders. So, mayroon pang dadaluhang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lao People's Democratic Republic, si Prime Minister Sonatay Sifandone. At yung sa kanyang press call ay inaasahang ibabahagi ng Pangulo ang mga napag-usapan at napagkasunduan. Hindi lang kung anong o kung paano agarang tutugunan ang disruption, kundi kung paano mapalalakas ang institusyon. Yan nga ay kaugnay pa rin ng issue dun sa kakayahan ng ASEAN na pangasiwaan ang epekto ng oil supply disruptions at presyo. Gayun din kung paano ba magagamit ang mga umiiral ng mekanismo at epektibong maipatutupad ang mga action plan para hindi na maging mabigat ang epekto ng mga darating pang phases sa hinaharap. Yan muna ang update na kayo mula sa ASEAN Summit dito sa Cebu. Ito si Net Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Ayan, ano mga handaan dyan? Naku, ang sarap ng lechon Cebu. Ay, bawal. Maraming mga Muslim sa mga ASEAN leaders natin, ha? Si Sultan lang, ayan, Muslim yan. Ayan, yung mga taga yung sa Malaysia at Indonesia si Prime Minister Anwar Ibrahim. Ayan. Meron ako nakita lakay parang post ng hindi ko lang sigurado kung ito yung Japanese leader, pero meron siyang post sa X na kumain ng lechon Cebu? Hindi. ano? Inalokan siya ng mango na mangga. Tapos sabi iba daw talaga ang lasa ng mangga pag sa Pilipinas. Abaya, syempre. Report mo lang kay Edniel Parosa. Raymond muna. Ayan. Hindi pag-deny ni Senator Marcoleta na nagkaroon siya ng allocables, binanata ni Senator Ping Lacson. Detalye sa report ng RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Tuloy ang bangayan ni Senador Panfilo Ping Lacson at Senador Dante Marcoleta sa issue ng flood control projects. Ito'y matapos banatan mo rin ni Lacson ang hindi man lang pagtanggi ni Marcoleta kung totoong nagkaroon siya ng allocables na 500 million pesos mula sa DPWH. Kasunod ko ng kanyang inilabas na handwritten note mula sa company Yumaong Yusek Catalina Cabral na nakasaad ang 500 million para kay Senador Marcoleta. Para kay Lacson, sadyang iniwasan ni Marcoleta na itanggi na siya ay nagkaroon ng allocables. Matapos ang Chairman's Progress Report ni Lacson sa isang privilege speech at hindi nagpa-interpolate ay sumagot kinabukasan si Marcoleta at ang kanyang pinagdiinan ay bakit isinama ni Lacson ang kanyang pangalan sa presentation. Nilinaw naman ni Lacson na hindi pa inirecommend ang investigahan si Marcoleta, ngunit kung may lumabas na ghost o substandard project na maiugnay sa kanya, ay maaari na siyang investigahan. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ayan, at kung meron siyang 500 milyong pisong allocables, saan ginamit? Ayan, nako. Yan ba ginamit din sa flood control? Ayan. Baka hindi ginamit lakay sa flood control. Oo. Ano, ghost? Ayan, mas delikado naman yun kung ghost project yan. Baka naman na kung saan napunta, kaya dapat din siguro maliwanagan tayo dyan. O mapaliwanag, ano? Dapat malinaw yan hanggang bumbunan. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Tanga. Chill-chill lang kayo mga bossing. Samantala pag lalabas ng edisyon ng Sandigan na Bayan sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla, abay ipinagpaliban. Naku, tatagal pa si Senator Agimat. Arrest number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Mayor, pinagpaliban ng Sandigan Bayan na 4th Division ang paglalabas ng desisyon sa hiling para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla Jr. at ng 6 niyang kasama sa kasong malversation. May kinalaman ito sa 92.8 milyong piso umano'y ghost flood control project sa Pandi sa lalawigan ng Bulacan. Ang kumpirmasyon ng pagkaantala ng 30 araw ay kinumpirma ng kampo ni Revilla
sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Atty. Rayan Balisi. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, ang delay ay dahil sa mga karagdagang mga pleadings na isinumite ng mga akusado at ang patuloy na pagsusuri sa mga ebidensya at transcript ng pagdinig. Kahit nakapagpiyansa na si Revilla ng 70,000 piso para sa hiwalay na kasong graft, nananatili itong nakakulong sa Quezon City Jail dahil hindi pa nare-resolba ang petisyon sa non-bailable na kasong malversation. Kabilang sa mga co-accused ni Revilla sa kaso ay pawang mga DPWH Bulacan 1st District Engineering Office officials na sina dating Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Kung pagbibigyan ng piyansa, magtatakda ang korte ng halaga para sa pansamantalang kalayaan ng dating senador at kung ibabasura, mananatili siyang nakaditine habang nililitis ang kaso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Bago ba yung video natin, RHTV, ha? Itinatas ni Senator Bong Revilla ang kanyang kamay habang nakaposas. Hindi ko lang alam lakay kung yun ata siguro yung pinaka-recent na video. May sinisigaw siya. Ayan. Sumisigaw siya, Miss Jackie. Ayan. Mabuhay ang pantay! Babalikan natin ang mga reports. Standby Edniel Parosa, standby Giselle Ricafort. Matapang din ba itong PGMN host na si CJ Hero? Ayan. Dahil sa oblo yan. Oras, Miss Jackie. 4:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang No worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Break time! Oras sa Miss Jackie. 4:52. Uy, bati mo natin si Dr. Fidel Caballero, nanonood sa atin. Sabi niya, aba, hooray! Alam mo kung bakit? Bakit? Malaki ang rollback, 9 pesos sa presyo ng Oo diesel. nga, halos 10 pesos. At kay Kuyang Attorney Byong Garing, ayan, naku, tumataas ang kanyang high blood kay Auntie Claire. At binabati natin si, nakikinig sa atin, ating number 1 fan daw, ha? Si Lola Julieta Cabanela. Ayan, nanonood sa atin ngayon Sister L. Ay, Miss Jackie. Ayan. At pakibati daw ng Happy Mother's Day. Ayan. Happy Mother's sabi Day ni po. Romela Cabanela. Samantala, naisibang magkapera mga kuyang mga ateng. Abay, sumali na sa PAGCOR Amateur at Professional Photographers Contest. At ang tema nito ay Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na mapakita ang mahalagang aral na naubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Ayan. Kasama dyan ang luksong tinik. Ayan. Ano yung may garter? Ayan, piko. Ayan. Chinese garter. Ayan, Chinese garter. Chinese garter at 10:20. Yun yung mga laro nun. Patintero. Ayan. Sabi ni PAGCOR Chairman Chio Alatenco, ayan, may 3 kategorya, conventional, mobile at drone na categories. At 8 grand winners ang bibigyan ng premyong hanggang 100,000 pesos. Wow! At para sa karagdagan detalye, puntahan ang kanilang website. Ayan. Para sa ating PAGCOR Photography Contest 2026, ang kanilang official website ay www.pagcor.ph Photocon 2026. Report mo lang kay Edniel Parosa, ASEAN, welcome na
sumama sa multilateral military drills. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Edniel, please come in. Edniel. Lakay, pag-uusapan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pagpapahusay sa military cooperation dito sa rehiyon. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro, bukas ang Pilipinas na isama ASEAN sa mga multilateral drills. Sagot yan ang kalihim ng usisain kung bakit mga nasyon pa sa labas na ASEAN ang karaniwang kaalyado at laging kasama ng Armed Forces of the Philippines sa mga joint exercise gaya ng Amerika, Japan at Australia. Panawaran ni Chodoro, nakadepende kasi yan sa mga kapitbahay ng Pinas kung nais nilang makipagkasundo pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Nabatid kasing claim up din sa South China Sea issue ang ibang ASEAN country tulad ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Pakinggan natin Secretary Chodoro. Yan ay pag-uusapan natin sa ASEAN. Nakapas naman tayo. Kasi ang constraint yan sa ASEAN, pa-focus yan sa West Philippine Sea. No? So, sa kanila yun, ang gusto nila sumama. Ginawa ni Chodoro ang pahayag sa closing ceremony ng balikatan exercises dito sa Camp Aguinaldo kung saan inanunsyo ng AFP ang target na palawakin pa ang susunod na War Games. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., pagpupulungan ngayong araw ng squad ang pagkakaroon ng communication network sa labas ng Pilipinas. Tumutukoy ang squad sa military alliance na binubuo ng Pilipinas, United States, Japan at Australia. Pakinggan natin ang AFP Chief. Say outside the Philippines, it doesn't mean to say that we're sending troops outside of the country. What we plan to do is just to establish communications networks outside the Philippines, because right now the communications is confined to the archipelago. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ako sa Edel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, PGMN host CJ Hero, pinasabpi na ng NBI, pinasisipot sa Lunes. Detalye, babae pala yan. Oo, Lakay. Maganda pala. CJ Hero. Parang pang beauty queen, pang model. Ayan. Ngayon, alamin natin ang detalye sa report ng RH 15. Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Jackie Lakay, nag-issue na ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban kay Peanut Gallery Media Network anchor CJ Hero, person of interest sa umano'y 350 milyong piso na extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ito sa DZRH News na NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pinahaharapaan niya si Hero sa tanggapan ng Organized and Transnational Crimes Division sa Mayo 1 upang magbigay ng ebidensya at salaysay. Matatandaan kasama yung anchor sa complaint affidavit ng long-time aide ng dating pinuno ng mababang kapulungan. Una nang iginiit ng kampo ni Hero na inosente siya at isang journalist na may kredibilidad at integridad. Kinwestiyon din ni Attorney Bernice Piñol Rodriguez ang pagturing ng NBI sa PGMN anchor at dating beauty queen bilang person of interest sa di umano'y pangingikil. Samantala, tumanggi pa rin si Atty. Rodriguez na sumagot sa media kung may court order o piyansado na si Franco Mabata at 4 na iba pang individual. Mahigit 3 oras na yung abogado dito sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Bulag pa rin yung media hanggang sa ngayon kung may kung pansamantalang makalalaya sinamabanta ngayong araw na ito. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi na aking buwit, Giselle, hanggang weekend. Till Monday. Standby, Noche Kaka, si Standby James Galange. Abay, sa esports nga tayo. Si tennis star Alex Iyala. Umabante na sa round of 64 ng Italian Open. Wow! Galing mo, Alex Iyala. Kailangan ng galing mo sa Italian job. Millie Borja, please come in. Millie. Nagtagumpay si Filipina tennis ace Alex Iyala laban kay Magdalena Frech ng Poland sa round of 128 ng Italian Open nitong Miyerkules sa Rome. Dahil sa panalo, pasok si Iyala sa round of 64 kung saan makakaharap niya ang number 31 seed na si Xin Yu Wang. Mainit ang naging simula ni Iyala matapos walisin si Frech sa unang set at 6-0. Nakabawi naman ang 28-year-old Polish player sa ikalawang set matapos mapakinabangan ng errors ng Filipina ace bago tinapos ang set sa pamamagitan ng service ace upang maitabla ang laban. Sa deciding set, agad nakalayo si Frech at 3-1
Ngunit bumawi si Iyala matapos manalo sa sumunod na 3 games upang maagaw ang kalamangan at 4-3. Naitabla ni Fretch ang set sa 4-all matapos muling makascore mula sa service ace. Naging dikdikan ang sumunod na game kung saan nakakuha si Iyala ng 3 advantage points bago nakinabang sa magkasunod na errors ni Fretch upang umabante at 5-4. Bagamat nahirapan sa pagselyo ng panalo, tuluyang nakuha ni Iyala ang laro matapos ang isang mahabang rally na tinapos niya sa pamamagitan ng backhand shot. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibang pumalo ang Alex Iyala. Tumatalong pa yung paa. Umaangat pa yung paa. Oy, sabi nating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang palitan ng piso sa dolyar sa 60 pesos and 61 centavos. Tumataas ang sumasadsad naman ng piso. At yan na po ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Kita kayo po tayo Monday. Ayan. Lunes na po tayo, ha? Monday na tayo, darling. Oras, eksakto, alas 5. Precious moments. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barago to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguro